Magandang gabi sa inyo, mga kagabi ng lagim. Ngayong gabi, dadalhin ko kayo sa isang lumang pasilidad kung saan ang bawat palapag ay may kwento. Ngunit ang pinakatuktok ay may bitbit na sumpa. Humawak kayong mabuti sa inyong mga higaan, patayin ang mga ilaw at ihanda ang inyong mga sarili sa isang paglalakbay na hindi nyo malilimutan. Simulan na natin ang kwento ngayong gabi. Sa gitna ng matahimik at tila natutulog na lungsod ng San Fernando, Pampanga, nakatayo ang isang lumang pampublikong ospital na saksi sa libu-libong huling hininga. Si Nurse Claire, na 26 na taong gulang pa lamang, ang nakatoka sa panggabing duty sa ikatlong palapag kung saan matatagpuan ang mga ordinaryong pasyente. Habang nag-aayos siya ng mga chart sa nurse station, napansin niya ang kakaibang ingay na nagmumula sa luma at kalawanging intercom na matagal nang hindi ginagamit ng ospital. Ang tunog ay tila gasgas na boses ng isang tao, isang mahinang bulong na humihingi ng saklolo ngunit napuputol dahil sa static. Lumingon si Claire sa kanyang paligid, ngunit ang tanging kasama niya ay ang malamig na liwanag ng fluorescent. Lumapit ang 55 taong gulang na head nurse, bitbit ang isang tray ng mga gamot na tila may mabigat na pasanin sa kanyang mga balikat. Napansin niya ang pagkatulala ni Claire sa intercom, kaya agad itong humakbang ng mabilis upang patayin ang saksakan ng lumang aparato. Ayon sa head nurse, ang Ward 13 na matatagpuan sa ika-13 palapag ay matagal nang ipinasara matapos ang isang malaking sunog noong dekada 90. Walang sino man ang pinahihintulutang umakyat doon dahil sa delikadong istruktura at sa mga kwentong hindi maipaliwanag ng siyensya. Ngunit habang nagsasalita ang matanda, muling tumunog ang intercom kahit wala na itong koneksyon sa kuryente. Sa labas ng ospital, katatapos lang magbaba ng isang pasyente ng 39 na taong gulang na ambulance driver mula sa isang malayong baryo. Hinihingal siyang pumasok sa lobby habang kausap ang 44 na taong gulang na guard na nagbabantay sa may pintuan. Sinabi ng driver na habang parating siya ay may nakita siyang isang anino sa bintana ng ika-13 palapag na tila kumakaway. Tumawa ng pilit ang guard upang itago ang sariling takot, sabay sabing baka guni-guni lamang iyon dahil sa pagod at puyat. Alam ng guard sa kanyang sarili na walang sino mang buhay ang maaaring makapasok sa palapag na iyon nang walang susi. Habang nagpapatuloy ang gabi, isang 23 taong gulang na intern ang nagmamadaling lumapit kay Claire dahil sa isang emergency sa room 304. Ang 17 taong gulang na si patient Nina ay bigla na namang nagwala, umiiyak at itinuturo ang kisame ng silid. Sinasabi ng bata na may isang babaeng walang mukha ang nakabitin doon at nakatitig sa kanya gamit ang mga matang hindi nakikita. Sinubukan siyang kalmahin ng intern, ngunit ang lakas ng dalagita ay tila hindi pangkaraniwan para sa kanyang manipis na pangangatawan. Dumating si Dr. Santos, ang 48 taong gulang na resident physician, upang mag-ineksyon ng pampakalma sa nagwawalang pasyente.
Matapos humupa ang kaguluhan, hinarap ni Dr. Santos sina Claire at ang intern sa pasilyo habang seryoso ang kanyang mukha. Sinabi ng doktor na ang mga hallucinations ni Nina ay maaaring epekto ng kanyang mataas na lagnat, ngunit may pag-aalinlangan sa kanyang boses. Sa dulo ng pasilyo, ang 52 taong gulang na janitor ay tahimik na naglalampaso ng sahig habang pailing-iling na nakikinig sa kanila. Alam ng janitor ang totoong nangyayari dahil siya ang naglilinis ng mga kalat kapag may mga bagay na bumababa mula sa itaas. May mga gabing nakakakita siya ng mga bakas ng sunog na paa sa hagdanan. Biglang bumukas ang elevator ng ospital ng kusa kahit walang sino mang pumindot nito mula sa nurse station o sa ibang palapag. Ang nakasulat sa digital display nito ay ang numero 13, isang bagay na imposible dahil nakalock ang system para sa palapag na iyon. Isang malamig na hangin na may amoy ng sunog na laman at lumang kemikal ang lumabas mula sa loob ng elevator. Si Claire, na hindi napigilan ng kanyang kuryosidad, ay dahan-dahang lumapit sa bukana upang tingnan kung may tao sa loob nito. Ang nakita niya ay isang piraso ng lumang ID ng NARS na may taong 1994. Sa kabilang dako ng ward, isang 79 na taong gulang na matandang pasyente ang biglang bumangon mula sa kanyang kama at naglakad sa pasilyo. Ang matanda na madalas ay hindi na nakakapagsalita dahil sa stroke ay tila may sinusundang kung anong tinig. Nilpasan niya si Claire at ang janitor nang tila ba hindi sila nakikita patungo sa nakabukas na pintuan ng elevator. Sinubukan siyang tawagin at pigilan ng janitor, ngunit ang matanda ay mabilis na pumasok sa loob ng bakal na kahon. Bago pa man sila makahabol, nagsara ang pinto at umakyat ang elevator patungo sa Ward 13. Nagkakagulo ang mga staff sa ikatlong palapag dahil sa biglaang pagkawala ng matandang pasyente na walang kakayahang maglakad ng mag-isa. Tiningnan ng guard ang CCTV monitor, ngunit ang screen para sa elevator ay napuno lamang ng malalakas na static at guhit. Si Dr. Santos ay agad na nag-utos na gamitin ang emergency stairs upang habulin ang matanda bago pa maging huli ang lahat. Alam nilang lahat na ang pag-akyat sa palapag na iyon sa kalagitnaan ng gabi ay parang pagpapakain sa sarili sa dilim. Habang humahakbang sila pataas, ang orasan sa pader ay mabilis na lumalapit sa 3:00 ng madaling araw. Ang hangin sa emergency stairs ay lalong naging mabigat at mahirap hingahin habang sina Claire, Dr. Santos at ang guard ay umaakyat. Bawat hakbang ay tila may humihila sa kanilang mga paa at ang amoy ng usok ay lalong tumitindi kahit walang apoy. Nang makarating sila sa pintuan ng ika-13 palapag, nagulat sila nang makitang sira ang heavy-duty na padlock na nakakabit dito. Dahan-dahang itinulak ng guard ang pinto at isang mahabang langit-ngit ang bumasag sa nakabibinging katahimikan ng madilim na pasilyo. Ang buong palapag ay tila isang libingan ng mga sunog na kagamitan at itim na dingding. Sa tulong ng kanilang mga flashlight, ginalugad nila ang Ward 13
upang hanapin ang matandang pasyente na pumasok sa elevator. Nagulat si Claire nang makita ang isang silid na may maayos na kama at malinis na puting kumot, kabaligtaran ng paligid. Doon ay nakahiga ang isang pasyente, ngunit hindi ito ang matanda, kundi isang hindi kilalang lalaki na natutulog ng mahimbing. Agad na tiningnan ni Dr. Santos ang pulso nito at nalamang buhay ito, ngunit mababa ang temperatura ng katawan. Walang anumang dextrose o medical equipment na nakakabit sa kanya. Tila ba dinala lang siya doon upang itago. Bumaba agad si Claire sa nurse station gamit ang hagdanan upang i-check ang database ng ospital para sa bagong pasyente. Kasama ang intern, hinalughog nila ang computer system, ngunit walang anumang record ng lalaking nakahiga sa 13 palapag. Ang head nurse na nakatayo sa likod nila ay nagsimulang manginig ang mga kamay habang humahawak sa kanyang rosaryo. Sinabi ng matanda na tuwing bubukas ang Ward 13, palaging may nadadagdag na pasyente na walang pangalan at walang pinagmulan. Ang mga pasyenteng ito ay tila mga pain na iniiwan ng kung anong madilim na puwersa. Samantala, sa loob ng Ward 13, nakarinig ng mahinang kaluskos ang guard sa dulo ng pasilyo malapit sa lumang operating room. Itinuon niya ang kanyang flashlight doon at nakita ang 79 na taong gulang na matanda na nakatayo ng tuwid. Ang mga mata ng matanda ay purong puti at walang itim, habang ang kanyang bibig ay nakabukas ng malawak. Sinubukan ni Dr. Santos na lapitan ang matanda upang suriin ito, ngunit biglang umihip ang isang malakas na hangin. Ang lahat ng nakasabit na lumang swero at bakal ay nagbagsakan na lumikha ng nakatutuling ingay sa paligid. Sa ibaba, ang janitor at ang ambulance driver ay nag-uusap sa labas ng morgue habang nagpapakulo ng kape upang labanan ang antok. Sinabi ng janitor na noong masunog ang Ward 13, may isang nurse na naiwan sa loob dahil nilak ng doktor. Ang nurse na iyon ay nasunog ng buhay habang pilit na kinakatok ang pinto upang makalabas at makaligtas sa apoy. Mula noon ang kanyang kaluluwa ay hindi na naituring na tao, kundi isang bantay na naghahanap ng hustisya. Ang sinumang pumasok sa kanyang teritoryo pagkatapos ng hating gabi ay itinuturing niyang mga biktima na dapat sunugin. Biglang nakarinig ng malakas na tili ang intern mula sa silid ni patient Nina, kaya agad silang tumakbo ni Claire doon. Pagpasok nila, nakita nilang nakatayo si Nina sa ibabaw ng kanyang kama habang itinuturo ang labas ng bintana. Sa labas, ang babaeng walang mukha ay nakadikit sa salamin ng bintana ng 3 palapag kahit walang tuntungan doon. Ang balat ng nilalang ay sunog at may mga natutunaw na laman na dahan-dahang pumapatak sa salamin ng ospital. Ang intern ay napaupo sa sahig dahil sa labis na takot habang si Claire ay napadasal. Sa itaas naman, napansin ni Dr. Santos na ang orasan sa kanyang bisig ay biglang huminto sa ganap na 12:00 ng hating gabi. Sinubukan niyang tawagan si Claire gamit ang kanyang cellphone, ngunit ang tanging naririnig niya
ay ang iyak ng isang sanggol. Ang guard ay nagsimula ng matakot at iminungkahi na iwanan na muna ang matanda upang humingin ng tulong sa labas. Ngunit nang lumingon sila sa daanang kanilang pinasukan, ang pinto ng emergency stairs ay bigla nang nawala sa pader. Ang buong palapag ay naging isang walang katapusang pasilyo ng kadiliman at abo. Ang matandang pasyente ay dahan-dahang lumutang sa hangin habang ang kanyang katawan ay nagsisimulang mag-issue ng maitim na usok mula sa bibig. Ang mahiwagang lalaki na nasa kama kanina ay bigla ring bumangon at naglakad patungo kina Dr. Santos na may ngiting nakakakilabot. Napagtanto ng doktor na ang Ward 13 ay hindi lamang isang abandonadong lugar, kundi isang bitag para sa kanilang mga kaluluwa. Ang bawat segundo ay tila bumabagal habang ang gabi ay lalong nagiging madilim at puno ng sumpa. Wala na silang matatakbuhan mula sa nagngangalit na multo ng nakaraan. Nang mapansin ni na Claire at ng head nurse na hindi na bumaba sina Dr. Santos, nagpasya silang umakyat muli kasama ang janitor. Ang janitor ay nagdala ng isang lumang palakol at isang bote ng banal na langis na nakuha niya mula sa kapilya. Habang umaakyat sila, ang mga hakbang nila ay sinasalubong ng mahabang alingaw-ngaw ng mga iyak ng mga taong nasunog. Ang head nurse ay patuloy sa pag-antanda ng krus, ngunit ang kanyang boses ay nanginginig na sa tindi ng takot. Alam niya na ang lihim ng Ward 13 ay may kinalaman sa kanyang sariling nakaraan. Sa loob ng Ward 13, sina Dr. Santos at ang guard ay pilit na umiiwas sa dalawang pasyenteng tila sinasapian ng masamang espiritu. Ang lalaking walang record ay biglang sumugod sa guard at sinakal ito gamit ang lakas na hindi pang tao. Sinubukan ni Dr. Santos na pukpukin ang lalaki gamit ang isang sirang silya, ngunit hindi ito nasaktan o natinag man lang. Sa halip, lumingon ang lalaki sa doktor at ang mukha nito ay dahan-dahang natunog na parang natutunaw na kandila. Ang tunay na anyo ng babaeng walang mukha ay nagsimula ng magpakita sa kanila. Nang makarating sina Claire sa palapag, nagulat sila sa hitsura ng pasilyo na tila ba naging isang malaking pugon ng apoy. Nakita nila ang guard na nakahandusay sa sahig habang walang malay at may mga pasa sa leeg na hugis kamay. Ang janitor ay agad na nagbuhos ng banal na langis sa paligid upang magsilbing proteksyon laban sa mga hindi nakikitang nilalang. Si Dr. Santos naman ay nakasandal sa pader. Hawak ang kanyang dibdib habang nahihirapang huminga dahil sa makapal na usok. Ang hangin ay lalong naging mabaho at nakasusuka. Ang head nurse ay lumuhod sa gitna ng pasilyo at nagsimulang humingi ng tawad sa kawalan na ikinagulat ni na Claire at ng intern. Inamin ng matandang nurse na noong gabi ng sunog, siya ang nakalimot na buksan ang pinto ng Ward 13 dahil sa takot. Iniwan niya ang kanyang kasamang nurse upang iligtas ang sarili niyang buhay mula sa mabilis na kumakalat na apoy.
Ang bantay na hindi tao na narito ngayon ay ang kaluluwa ng nurse na naghahanap ng paghihiganti sa kanya. Ang pag-amin na ito ay nagdulot ng mas malakas na iyak ng hangin. Biglang lumitaw ang babaeng walang mukha sa dulo ng pasilyo. Dahan-dahang naglalakad patungo sa kinaroroonan ng head nurse na nakaluhod pa rin. Ang bawat hakbang ng nilalang ay nag-iiwan ng sunog na marka sa sahig na may kasamang maliliit na tiaw ng apoy. Sinubukan ng janitor na harangin ang nilalang gamit ang kanyang palakol, ngunit isang kumpas lamang ng kamay ng multo ay tumalsik ito. Si Claire ay napayakap sa intern habang pinapanood ang nakasubsob na head nurse na unti-unting hinahawakan ng sunog na kamay. Ang balat ng nurse ay nagsimulang magbago. Sa ibaba, si patient Nina ay biglang nagising mula sa kanyang pagkakahimbing at nagsimulang magsalita gamit ang isang malalim at baritonong boses. Ang ambulance driver na nagbabantay sa kanya ay natakot nang makitang lumuluha ng dugo ang dalagita habang nakatitig sa pader. Sinabi ng bata na ang oras ng pagtutuos ay dumating na at walang sino mang makakaligtas kapag sumapit ang 3:00. Ang driver ay nagmadaling tumakbo palabas ng silid upang tawagin ang iba pang natitirang staff sa ospital. Ngunit ang buong gusali ay tila nahiwalay na sa mundo. Sa 13 palapag, ang head nurse ay sumigaw ng napakalakas habang ang kanyang katawan ay dahan-dahang natutuyo at nagiging abo sa harap nila. Ang bantay ng ward ay hindi tumitigil hanggat hindi niya nakukuha ang lahat ng buhay na naging sanhi ng kanyang pagdurusa. Si Dr. Santos, sa kabila ng kanyang panghihina, ay sumigaw kay Claire na tumakbo na pababa at huwag nang lumingon pa. Ngunit ang elevator ay muling bumukas at lumabas mula rito ang mga sunog na kamay na humihila sa kanila. Ang gabi ay naging isang walang katapusang parusa. Ang orasan sa nurse station sa ibaba ay patuloy sa pag-ikot, dahan-dahang lumalapit sa pinakamatinding oras ng gabi para sa kanila. Ang intern ay tuluyan nang nawalan ng pag-asa at umiyak na lamang sa tabi ng walang malay na guard sa sahig. Si Claire naman ay naghahanap ng ibang matatakbuhan, ngunit ang bawat pinto ay nagiging dingding na semento kapag kanyang hinahawakan. Ang kapangyarihan ng bantay ay sakop na ang buong ospital at wala nang ligtas na lugar. Ang kanilang mga kapalaran ay nakatali na sa Ward 13. Pumatak ang 12 at 45 minuto ng madaling araw at ang katahimikan sa Ward 13 ay naging mas matindi kaysa kanina. Si Claire ay pilit na ginigising ang guard habang si Dr. Santos ay halos hindi na maigalaw ang kanyang mga binti. Ang janitor na may sugat sa ulo ay pinilit na tumayo upang tulungan silang maghanap ng anumang mairaraos na daan. Napansin nila na ang mga sunog na pader ay nagsisimulang magbasa ng isang likidong parang dugo at langis. Ang amoy ay tila isang lumang punerarya na napabayaan. Mula sa kadiliman, lumabas muli si Patient Nina
na dahan-dahang naglalakad, ngunit ang kanyang mga paa ay hindi sumasayad sa sahig ng pasilyo. Ang kanyang mukha ay wala na ring katangian. Tila ba nabura na ng kapangyarihan ng bantay na hindi tao sa itaas. Ang intern ay sumigaw sa takot nang makitang ang dalagita ay hawak ang isang lumang surgical knife na may kalawang. Sinubukan silang protektahan ng janitor, ngunit mabilis na sumugod ang bata at isinaksak ang kutsilyo sa braso ng matandang lalaki. Ang dugo ay dumanak sa sahig. Si Dr. Santos ay naglabas ng isang maliit na flashlight at itinutok ito sa mukha ng bata upang mabulag ito sandali sa liwanag. Nagtagumpay siya at dahil dito ay nagkaroon ng pagkakataon si Claire na hilahin ang sugatang janitor patungo sa isang maliit na bodega. Doon ay nagtago silang apat habang naririnig ang mabibigat na hakbang ng bantay at ni Nina sa labas. Ang bawat tibok ng puso ni Claire ay tila naririnig sa buong silid dahil sa tindi ng kaba. Ang oras ay mabilis na lumalapit sa 3:00. Sa labas ng ospital, ang ambulance driver ay pilit na binubuksan ang main gate, ngunit ito ay tila hinangin at ayaw matanggal. Tumingala siya sa gusali at nakitang ang lahat ng ilaw mula sa unang palapag hanggang sa 12 ay sunod-sunod na namamatay. Ang tanging may liwanag na lamang ay ang 13 palapag na naglalabas ng isang pulang liwanag na parang apoy. Napaluhod ang driver sa kalsada habang umiiyak at nagdarasal para sa kanyang mga kasamahan na nasa loob pa. Alam niyang wala nang makakalabas ng buhay doon. Sa loob ng bodega, napansin ni Claire na ang anino sa ilalim ng pintuan ay dahan-dahang nagbabago ang hugis at lumalaki ito. Ang babaeng walang mukha ay hindi na kailangang magbukas ng pinto dahil ang kanyang espiritu ay kayang lumusot sa mga siwang. Naramdaman nila ang biglang pagbaba ng temperatura sa loob ng silid hanggang sa maging yelo ang kanilang mga hininga. Ang intern ay nagsimula ng magkumpisal ng kanyang mga kasalanan sa paniniwalang ito na ang kanilang huling gabi sa lupa. Si Dr. Santos naman ay nanatiling tahimik. Biglang nawasak ang pintuan ng bodega nang walang babala. At ang malakas na puwersa ay nagpatalsik kay Dr. Santos sa isang sulok. Ang bantay na hindi tao ay nakatayo sa harap nila. Ang kanyang buong katawan ay binubuo ng mga kaluluwa ng mga dating namatay. Ang mukha nito ay isang patuloy na nagbabagong imahe ng takot, sunog na balat, at mga matang humihingi ng katarungan. Kinuha nito ang intern sa leeg at bago pa man makasigaw ang bata, ay naging abo na rin ito. Ang eksena ay napakabilis at nakakakilabot. Si Claire ay napasandal sa pader habang ang sugatang janitor ay ginamit ang kanyang huling lakas upang harangin ang nilalang gamit ang katawan. Sumigaw ang janitor kay Claire na tumakbo patungo sa bubong ng ospital upang makaligtas sa paparating na sumpa ng 3:00. Nag-atubili si Claire ngunit nang makitang kinuha na rin ng multo ang janitor, wala na siyang nagawa kundi ang tumakbo.
Iniwan niya ang lahat ng kanyang kasama sa likod habang ang luha ay patuloy na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Nang makarating siya sa hagdanan patungong rooftop, narinig niya ang tunog ng bell ng ospital na hudyat na 3:00 na ng madaling araw. Ang buong paligid ay nagbago at ang daan pababa ay tuluyan ng naglaho na nag-iwan lamang sa kanya ng daan pataas. Habang binubuksan niya ang pinto ng bubong, ang malamig na hangin ng gabi ng Pampanga ay sumalubong sa kanyang basang mukha. Ngunit sa likod niya, ang hakbang ng bantay ay hindi tumitigil sa paghabol sa kanyang nag-iisang kaluluwa. Sa itaas ng bubong ng ospital, si Claire ay nakatayo sa gilid ng semento habang nakatingin sa malawak at madilim na lungsod sa ibaba. Ang ambulance driver na nasa labas ng gate ay nakita siya at sumigaw upang bigyan siya ng lakas ng loob. Ngunit mula sa pinto ng rooftop, dahan-dahang lumabas ang babaeng walang mukha, kasama ang mga anino ni na Dr. Santos ng head nurse at ng janitor. Ang mga kasamahan niya ay naging bahagi na ng mga bantay ng Ward 13, mga kaluluwang walang kapayapaan. Lumapit ang nilalang kay Claire at sa pagkakataong ito, narinig niya ang boses ng nurse na namatay noong unang panahon sa kanyang isipan. Sinasabi ng boses na ang ospital na ito ay itinayo sa ibabaw ng kasalanan at ang bawat buhay na kinuha ay kabayaran sa kawalan ng katarungan. Napagtanto ni Claire na walang sino mang pumasok sa ospital na ito. Ang tunay na inosente, bawat isa, ay may dalang sariling dumi. Ang bantay ay narito upang linisin ang lugar gamit ang apoy ng kanilang mga kaluluwa. Sa huling pagkakataon, tumingin si Claire sa orasan ng kanyang cellphone na nagpapakita ng eksaktong 3:00 at 1 ng madaling araw sa screen. Sa halip na tumakbo o sumigaw, dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang mga kamay at tinanggap ang kanyang magiging kapalaran sa gabi. Ang babaeng walang mukha ay humawak sa kanyang mukha at naramdaman ni Claire ang isang matinding init na dahan-dahang lumalamon sa kanyang buong pagkatao. Ang kanyang paningin ay tuluyang nagdilim, habang ang kanyang katawan ay naging abo na hinipan ng hangin. Kinaumagahan, ang ospital ay bumalik sa normal na kalagayan nito, na tila walang nangyaring patayan o kaguluhan sa loob ng gabi. Ang ambulance driver ay pumasok kasama ang mga pulis, ngunit nang i-check nila ang database, walang pangalang Claire, Dr. Santos o head nurse. Ang buong ospital ay walang laman, kundi ang mga lumang kagamitan. At ang balita na ang pasilidad ay 30 taon ng abandonado. Ang driver ay napaupo sa lobby nang malaman niyang siya lang ang nag-iisang taong buhay sa loob ng gusali. Ang mga pangalan ng mga staff na pumasok kagabi ay matatagpuan lamang sa isang lumang listahan ng mga namatay sa sunog noong 1994. Ang totoo, ang lahat ng tauhan na kasama ni Claire ay mga multo na rin na paulit-ulit na binubuhay ng Ward 13. Ang bantay na hindi tao ay patuloy na nag-aabang ng mga totoong buhay na maliligaw sa palapag na iyon upang gawing bahagi ng kanyang hukbo. Ang bawat gabi
ay isang bagong pagtatanghal ng lumang trahedya na walang katapusan. Ang aral ng kwentong ito ay huwag nating talikuran ang ating mga kasamahan sa oras ng kagipitan dahil ang takot ay nagiging ugat ng mas malaking sumpa. Ang mga kasalanang itinago sa dilim ay laging hahanap ng paraan upang lumabas at maningil ng mas mabigat na kabayaran sa huli. Kung ikaw ay may utang sa nakaraan, asahan mong darating ang oras ng pagtutuos na hindi mo matatakbuhan kahit saan. Ang katarungan ay maaaring matagal bago dumating, ngunit ito ay laging may kasamang matinding hatol. At diyan na nagtatapos ang kwento natin ngayong gabi, mga kagabi ng lagim. Ang kwento ng Ward 13 ay isang paalala na ang mga totoong halimaw ay hindi palaging nagtatago sa dilim, kundi madalas ay nasa loob ng ating sariling mga desisyon at takot. Sana ay naging kapupulutan ito ng aral at nagdala ng kakaibang kilabot sa inyong panggabing pagninilay-nilay. Maraming salamat sa mga kagabi ng lagim na nakinig at sumama sa paglalakbay ng ating kwento ngayong gabi. Huwag ninyong kalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel na Gabi ng Lagim at pindutin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload nating nakakakilabot na kwento. Ibahagi nyo rin ito sa inyong mga kaibigan para sabay-sabay tayong lamigin sa gabi. Hanggang sa muling gabi ng lagim, matulog kayo ng may pag-iingat.